Habang sige pasaway po ng Vice Presidente sa paglulustay. Lustay. Yan ang sabi po ni Saldico, Chairman Committee on Appropriations, nilustay. Hindi na siya bibigyan ng budget po. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy sa kanyang pagsiservisyo. Yung busy, tuloy-tuloy sa pagpapasaway, mga kababayan, mamaya yung third part. So, yung part 3 ng kanyang pa-interview para walang nagki-question sa kanya. Ayaw niyang umarap sa Congress para ipaliwanag kung paano ginastos yung kwarta. Sige pa interview ni Inday. Pero I think isang interview man lang po yung ginawa. Pinagputol-putol, chinapcha po para series. Parang teleserye sa telebisyon. Teleserye nga, no? Parang drama sa telebisyon, mga kababayan. Parte ng pa-victim na agenda, mga kababayan, ng mga nausog. Pero sabi natin, hindi naman po, hindi mangmangmang ang ating mga mamamayan para maniwala sa kwento ni Inday. O ngayon, dito muna tayo, before ng kwento ni Inday, mga kababayan, sa magagandang kwento na ginagawa ng ating Pangulo na tuloy-tuloy ang pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Wala kang marinig na kung ano-anong mga negatibo sa ating presidente. Ayan po yung release ngayon, 14 minutes ago ng Presidential Communications Office. Nasa 69 na lungsod at munisipalidad sa Region 1 ang tumanggap ng ambulansya sa distribution na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Ang pamamahagi ng ambulansya o patient transport vehicles, bahagi ng programa ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Layunin nitong masiguro ang emergency response sa geographically isolated and disadvantaged areas, conflict-stricken areas at vulnerable communities. Napakaraming ambulance po. Ayan, mga local officials po ito. Yan ang turnover. Ang dami-dami po. 69 transport vehicles, ambulances. O diba, nakakatuwa yung ating Pangulong Bongbong. Tapos may AKP out, ayuda para sa kapos, ang kita program. Yung dating ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nanggawin sa Davao City, sabi ng mga taga-nausog, sabi ni Baste, vote buying daw. Ang layo pa nung eleksyon, 2025 pa yung local election. At saka nandun si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, di man tatakbong senador, kundi congressman pa rin para maintain niya yung pagiging Speaker of the House. Yung 2028 presidential election, 4 years awi pa po, napakalayo pa, malabo ang mga akusasyon nila. Ito yung serbisyo na prinamis ng ating Pangulo noong kampanya, tinutupad niya para mapagaan po ang buhay ng ating mga mamamayan. O di ba, napakaganda, ang daming tao. Sabi kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi dito sa Inquirer, Bongbong Marcos vows to uphold Dad's legacy of love of country. Yung pagmamahal na totoo sa ating bayan, hindi pagmamahal sa sarili. Di ba? Kundi sa ating bayan. So sabi diyan, the President made a commitment during the wreath-laying ceremony in Ilocos Norte to mark his father's 107th birth anniversary. Sabi ng ating Pangulo, I have followed the credo from the very beginning of my term, and I will continue to follow that credo. Be a good Filipino, be a Filipino that loves your countrymen, be a Filipino that loves your country, and do everything and sacrifice everything to achieve that purpose, to achieve that goal, that you have become a good Filipino and you leave the Philippines a better place that you found it.
Yan po ang leader na totoong may pagmamahal sa bayan. Si Inday po, lahat pagpasaway ang ginagawa ngayon. Inaway-away yung Congress. Tinatanong lang po, galit agad. Ngayon, pinili pa niya na magpa-interview sa media para hindi siya matanong. Siniraan yung Congress. Hindi man siya po lulusot kasi alam ng ating mga mamamayang Pilipino kung ano yung totoo. Ibigay ko sa inyo yung third part ng kanyang pa-interview. Yan po si Inday. Ayaw na tinatanong. Gusto lang pakinggan yung kanyang kwento. Kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Yan yung nakaraan. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Talagang mananagot siya po, mga kababayan. Bakit? Ito, basahin ko sa inyo yung balita nung isang araw. Other than yung 125 million na confidential funds na nalulon ng 11 days at 73 million mga kababayan noon ang disallowed ng COA. Ito yung balita na publish nung isang araw sa Philippine Star. September 8. DepEd told return 246 million pesos kept in unauthorized bank accounts. May diniposito mga kababayan yung DepEd nung panahon ni Inday. Last year, sa bangko na hindi man otorisado. Kaninong bank accounts kaya, mga kababayan? Ayun, pinapabalik yung Commission on Audit nag-utos, mga kababayan. Ayan po ang kwento. The Commission on Audit has directed the Department of Education to remit to the National Treasury a total of 246 million pesos found to have been maintained in on unauthorized, unnecessary, and dormant bank accounts as of end of 2023. The last full term of Vice President Sara Duterte as agency's secretary. Tapos, yan po, a total of 246,132,881.2 cash in bank balance in central office and regional offices. 1 4B. Region 5 dito sa amin sa Bicol. Region 6, 11 and 13 was not reverted to the National Treasury, contrary to existing laws, rules and regulations, sabi po ng COA in its 2023 annual audit report ng DepEd. On the DepEd, the Commission said the audits team review and validation of DepEd books revealed that some bank accounts were maintained without a specific authority or legal basis. Nakita na ninyo kung bakit ayaw matanong ni Inday? At nagsarili siya, mga kababayan, ng style kung paano magpaliwanag. Ayaw niyang magpaliwanag sa Congress. Gusto niya, yung paliwanag niya lang through interview para hindi ka makapagtanong. O diba? Siya lang yung nagsasalita. Sabi rito, furthermore, these bank accounts include collections, receipts from various sources still retained in the said unauthorized current accounts as standby funds and are kept available at their disposal, sabi po ng COA. The audit body said, such practice exposes the funds to risk of misuse or misappropriation. Talagang sinadya po para ginawa nila ng butas para alam na ninyo, madali yung pagsalamangka. Nag-gets na ninyo kung bakit ayaw ni Inday ng tinatanong.
Walang tanong-tanong. As they could possibly be used to augment the financial requirements or unprogrammed activities in or settlement of valid obligations. Kaya pinapabalik. Ibalik ninyo ayan. Labag sa batas po ang ginawa ni Inday. The COA said the practice also contravened, kita ninyo, the general provisions of the 2023 General Appropriations Act, yung batas po sa budget, specifically Section 4, which mandates all government offices to deposit to the National Treasury all charges, assessments, and other receipts or revenues collected that form part of the government's general fund, and Section 6 and 7, which both mandate the turnover to the National Treasury all trust receipts, performance bonds, and other deposits. Sabi diyan, the audit body also cited Section 65A of Presidential Decree 1445 or the Government Auditing Code. Pag Presidential Decree, ang nagsulat niyan, yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. O di ba? May mga batas na ginawa yung dating Pangulong Pulakay para proteksyonan yung pera ng bayan, which states that all income accruing to the government agencies shall be deposited in the National Treasury or in any duly authorized government depository and shall accrue to the unappropriated surplus of the general fund of the government. Para sigurado, the audit breakdown showed that DepEd's CO or Central Office has been maintaining 2 trust accounts with the Land Bank of the Philippines with a combined balance of 39 million without authority from the Permanent Committee as required under Section 66 of PD 1445. Hindi otorisado po. Kita na ninyo? Talagang may mali siya. At valid po ang pagtapyas ng confidential funds kay Inday, at valid ngayon ang ginagawa ng Congress na tanggalan ng budget si Inday. Kasi po, hindi tama yung paggamit niya. Ngayon, sabi ni Inday sa kanyang video, handa daw siya na magtrabaho on zero budget. Hindi ka nga nagtrabaho ng maayos nung may budget kang bilyon-bilyon. Ngayon pa, ilang yung budget ng DepEd? Bilyon-bilyon po, pinakang malaki yung DepEd plus yung Office of the Vice President. Tapos, sasabihin mo na magtatrabaho ka sa Office of the Vice President kahit zero budget. Hindi ka nga nagtrabaho ng bilyon-bilyon yung budget. How much more? Kaya, ang labas ni Inday, pag binigyan siya ng zero budget, mag-resign na lang siya. Pag hindi, is impeachment. Pag na-impeach siya ng Congress, mga kababayan, wala na siyang pagkakataon na mag-run pa, disqualified siya. Kaya kung mag-resign siya ngayon as Vice President, moot in academic na yung impeachment, may pagkakataon pa siyang kumandidato. Sa Davao na lang siguro, pero pag national position, malamang talo. Dahil po siya, sinira niya yung sarili niya. Di ba? Wala mang gustong sumira sa kanya. Hindi po siya sinisiraan tulad ng kanyang sinasabi sa video na gusto siyang siraan ng Kongreso. Wala po, nagtatanong lang po yung Congress, paano mo ginamit yung kwarta? Kasi pera ng bayan yan, di mo pera yan. Tama po? So sabi dyan, one of the trust accounts was under the OSEC or the Office of the Secretary with a balance of 38 millions at 38.66 million pesos, representing collection of sales of bid documents, a protest fee, performance security bond, donation in other miscellaneous income. The central office other trust account was under the name UNICEF Fund with a balance of 805 million. 805,000 pala, hindi million. The amount came from the fund donated by the United Nations Children's Fund for the DepEd's kindergarten education. Furthermore,
the DepEd CO was also found maintaining in various trust accounts a total of 15 million pesos in unauthorized retention of collections. Grabe pong problema ni Inday. In a reply incorporated in the audit report, the DepEd Central Office said that a total of 11.14 million from 4 trust fund accounts was already remitted to the Bureau of Treasury as of March 2024. So 11 million pa lang, 246 million pa ang hindi binabalik. Nakita ninyo? Kaya sabi ni Congressman Dalipi po, justify OBP, DepEd expenses, or face graph wraps. Yan ang warning sa kanya, mga kababayan ni Congressman Dalipi. Sabi po ni Congressman House Majority Leader Jose Manuel Jose Dalipi pala. The 73 million pesos in disallowed expenses were part of the 125 million confidential fund that the Office of the Vice President spent in 11 days in December 2022. More than just allegations of mismanagement, anya, she may be held liable for graft, for possible violation of the anti-graft laws if she cannot adequately explain and justify the adverse findings, and if the COA does not accept her explanation and justification. Wala pong paninira kay Inday, yung Congress. Imagination lang po niya, ginawa lang niya pong kwento para siya, mga kababayan, makalusot sa kanyang pinasok sa DepEd. Nayaw niyang ipaliwanag, mga kababayan, kaya hindi na siya sumipot. O ngayon, pinanindigan na niya yung squid tactics, yung style ng pusit. Sige po niya ang buga ng tinta para umitim yung Congress at siya makaiwas sa pananagutan niya sa ating mga mamamayang Filipino. Ganon. Kaya siya nagpapa-interview imbes na humarap sa Kongreso para matanong. O ito na ngayon, ipagpatuloy natin yung part 3 ng kanyang interview. Ayan yung sinasabi ko, bakit pa tayo Ulitin natin. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. Siyempre, kasi hindi mo na ipaliwanag. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Puros baliktad po yung ginasabi. Binigyan nga po ng budget, hindi man nagtrabaho ng maayos. Tapos hindi daw magagalit kasi wala man yun sa pera. Okay lang. Anong okay lang po? Siguro naalala ninyo yung statement ni Inday ng tanggalan ng confidential funds. Ang rason naman ng mga congressmen kung bakit sa tinanggalan, yung mga nangangailangang agencies talaga tulad ng Department of National Defense na lumalabas, mas malaki pa yung confidential funds niya kaysa sa DND at sa National Security Council. Di ba? Lalo na po yung Philippine Coast Guard na nagbabantay sa ating West Philippine Sea. May reklamo sila. Bakit yung kanilang confidential funds napakaliit? Habang si Inday po, 500 million yung combined confidential funds niya.
more than a half billion, 650 million. At nang tanggalan siya mga kababayan ng confidential funds kasi alam ninyo naman yung sabi ni Inday, I leave it anya to your discretion, to your wisdom. Pero nang tanggalan po, nagalit si Inday. Ito yung sabi ni Inday, BP Sara, kalaban ng bayan ang mga kumukontra sa confidential funds sa report ng TV5, News 5. Di ba? Naalala pa ninyo? Iparinig ko sa inyo yung report, mga kababayan, ng News 5. Kalaban ng bayan. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa mga tutol sa confidential funds. Dinepensahan din ng BC ang paggamit ng kanyang opisina ng 125 million pesos na confidential fund. Loob lang ng 11 araw. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. Malinaw? Kumukontra sa confidential fund ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Yun ang manghang na patutsada, mga kababayan ni Inday, kalaban ng bayan. Tapos ngayon, sasabihin niya na okay lang daw, natanggalan siya ng confidential funds. Yun daw yung sabi ng congressman, nang tanungin. Manang-mana sa tatay po, napakasinungaling. Yan ang kwento niya rito, mga kababayan, Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho. Ang daling makalimot ni Inday sa sinabi niya mismo. Kalaban ng bayan. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalin din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential yan, funds. analysis so, niya yan. Nyo, pananaw niya. Dumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. Suportahan daw yung Makabayan at NPA. Tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. So, pinalalabas ni Inday kasi sinuport ng Speaker of the House yung pagtanggal sa confidential funds niya. Sinusupport ni Martin Romualdez yung NPA. Ganon katindi ang kwento ni Inday. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. So tingin niya, mga kababayan, yung pagtanggal sa kanya ng confidential fund ay personal attack, political attack laban sa kanya. Ganon mag-isip si Inday. Tuloy natin. Sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, makita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA.
September, October. So pinapalabas ni Inday, yung pag-audit ng Commission on Audit sa kanyang confidential funds, ay dikta ng Kongreso. Independent Commission po ang COA. Yun talagang trabaho nila. Ina-audit nila ang pondo ng gobyerno. Yan ang mandato ng Commission on Audit. Hindi kailangan ng Commission on Audit ng utos. Galing po sa Congress. Independent Commission nga po siya. Pati yung Congress, ina-audit ng COA. Kasi in-audit yung kanyang confidential funds. Pinalalabas ni Inday, pinagkakaisahan siya. Para sirain siya, mga kababayan. Ganun pala siya, mga kababayan. Hindi sanay na ina-audit. Malamang sa Davao, ganun kasi. Hawak niya yung COA, possibly. Kaya ganun ang kanyang pananaw. Na pinipersonal siya. Nag-gets ninyo, mga kababayan? Na maling-mali. Ang COA po ay magsasagawa ng kanilang trabaho. That is the job, auditing. Tuloy natin, mga kababayan. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi atake daw sa kanya yung pag-audit. Sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang kumpirmasyon namin, noong nagba-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? So, ang gusto mangyari ni Inday, dapat hindi siya ina-audit. Pag in-audit siya ng gobyerno, ibig sabihin, pinagkakaisaan na siya ng gobyerno. Sinisiraan siya. Hindi ka talaga, Inday, bagay na magtrabaho sa gobyerno. Kasi sa gobyerno po, ina-audit talaga, kahit nga sa pribado, may auditing firm. Yung mga companies, para may iwasan ng pagnanakaw. Yan ang purpose ng auditing. At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. So, ibig sabihin, hindi nagtatrabaho ng tama yung Commission on Audit. So, yung Commission on Audit, dapat magreklamo laban kay Inday po. Kasi, pinalalabas ni Inday, pag nag-audit, pinipersonal na siya, paninira. Sa kanyang pagkatao, pag in-audit siya, ang intensyon, siraan siya. O di ba ganon? Mga kababayan ang gustong mangyari, ang ibig sabihin ni Inday, hindi sanay siya na ina-audit. Alam na, ang tao pag ayaw sa auditing po, alam na this. Tuloy natin. At ang patutuo nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang office. Kahit walang confidential funds yung 2024, 2025, kailangan itanong sa iyo yung 2022 at 2023 as a background kung tama yung iyong paggamit. Ang gusto mong mangyari, huwag ka nang tanungin kung paano ginamit yung confidential funds. Hindi mo nga pera yan. So, paano ka bibigyan ng Kongreso ng tamang pondo sa budget mo for 2025? Hindi mo maipaliwanag kung paano mo ginamit ng tama ang confidential funds mo. Na napag-alaman nga sa COA report, 73 million pesos ng 125 confidential fund mo, mali yung paggamit, irregular, disallowed nga eh. Basag na basag niya, Mr. Marabilia, si Inday. Nabasag si Inday, ang bumabasag sa kanya yung sarili niyang mga statement. Self-destruction nga po ang ginagawa ni Inday. Sinisira niya yung sarili niya sa kada daldal niya. Tama ba?
Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. So, personal attack sa kanya. Congressman Martin Romualdez lang ang reading niya pag tinatanong siya sa budget ng bayan. Madam Vice President, it seems that there's this great plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi doon ng let's stick to our plan. And you also called that person po. Can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na. Meron na silang nakahandang PowerPoint presentation. Siyempre, meron na para malinaw. Audiovisual presentation. Meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, normal man po ang magawa ng script para sa presentation. Malinaw po. Siya nga po, yung paulit-ulit niyang responsorial sum, hindi niya na ma-memorize, binabasa niya pa rin. So, sa kanya, walang problema. Yung gumawa siya ng script na iisa lang na sagot sa lahat ng tanong. Wala siyang problema doon. Yung mga congressmen na napakaraming dapat itanong, siyempre, para hindi makalimutan, ililista nila. At yung presentation, dapat organized siya. May PowerPoint presentation para malinaw. Anong problema mo doon? Stick to the plan. Of course, may plano yung Congress. Hindi para siraan ka, kundi para siguraduhin ng Kongreso na ipapaliwanag mong maayos yung paggastos mo sa confidential funds. At talagang target nila yung confidential funds kasi nga po may disallowance doon, yung COA. Tama? Alangan man, hindi itatanong sa'yo, hindi mo nga pera yan. Kaya kailangan mong ipaliwanag before kang hihingi ng budget na gagastusin mo sa susunod na taon. Kahit nga sa magulang, ganun ang gagawin. O paano mo, bibigay ka ng allowance? Paano mo ginastos yung allowance mo the past month? Kung winaldas mo lang naman, di ba? Halimbawa, yung allowance mo per month, 15,000. Sa eskwela, tapos winaldas yung 15,000. Magtatanong yung magulang, anong ginawa mo doon sa 15,000 allowance mo na binigay ko last month? Ano mga binili mo? Saan mo ginastos? Kung hindi may paliwanag ng anak, bawasan ang budget, 10,000 na lang. Kasi baka ipinagsugal na. Hindi ginamit sa tama. Ipinaghirapan yun ng magulang. In like manner, ito po pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino. Yung taxes na binabayad sa gobyerno. Kailangan, lahat ng sintabo, di ba, nagagamit sa tama. Yan ang purpose ng Congress. Kaya tinatanong ka, paano mo ginamit? Hindi mo maipaliwanag. Ang gusto mo, wag nang pag-usapan. Saan ka man nakakitang ganyan? Lahat ng opisina, walang reklamo, tinatanong, ikaw man lang ang may reklamo? Kasi nga, hindi ka sanay tanungin. Nasanay kayo sa Davao, walang nagtatanong sa inyo. O di bumalik ka na lang sa Davao pag ganyan ugali mo. Di ka bagay na humawak ng national posisyon. Wala akong panahon. Basta mahaba ito. Hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya sa mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal.
kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso. 3 pa nga ang kaso. Kaya nga tinatanong ka kasi nakaso ka na. Matagal nang pinapa-audit nila. At dapat man i-audit, may kaso na nga eh. Doon sa audit. Kaya makikita ninyo kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House budget hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan. Tanang wala kang kinalaman na command responsibility yan, kayo yung DepEd Secretary. Laging may kinalaman ka. As DepEd Secretary, you are the responsible person. Alangan man ituro mo kung sino-sinong tao. Ikaw yung secretary nga Command responsibility. Worse, ayaw mong magpaliwanag, ayaw mong matanong. Kasi pag tinatanong ka, ang interpretation mo, sinisiraan ka. Tinatanong lang, paninira na kaagad. Kung may paliwanag mo nin tama, o di tagumpay ka. Yung sinasabi mong paninira, hindi yun magtatagumpay. Hindi maniniwala yung tao kasi naipaliwanag mo ng tama. Ngayon, hindi mo na ipapaliwanag at iwas pusit ka. Diversionary tactics ang ginagawa mo. Imbis sagutin mo sa Kongreso, sinasagot mo sa media. Parang si Kibuloy, yung taktika. Malamang kung anong sinapit ni Kibuloy, nakulong. Baka yun din ang sapitin mo. Kasi nga, may nagpaplano na sa'yo, mag-file ng graft. Corruption at impeachment. Kung ikaw ay ma-impeach, deserve po. Kasi hindi mo na ipaliwanag ng tama yung paggamit mo ng pondo. Disallowed ng COA. Irregular. Tama po? Balik tayo, mga kababayan kay Inday. Inday Sara yan. At going back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyo pong naging sagot at naglabas nga po sila ng kanilang statement about pa din dito sa confidential fund. And itong si Franz Castro, nagsabi siya dito nga daw ay posibleng ito ay isang impeachable offense. Ano pong reaction niyo dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. Kasi nga, impeachable offense yung nakomit mo. Basihan doon sa ifa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Ipaliwanag mo kasi. Ipaliwanag mo, hindi sa media. That is not the right forum. Tulad ni Pacquiao, gusto magpaliwanag sa SMNI. Tapos, magre-recording ng statement. Hindi umobra yung palusot niya. O ngayon, iharap siya iharap siya mga kababayan sa Senado. Yun ang sabi ni kakalad ka rin na siya ngayon kasi nahuli na. Yun ang latest na sinabi po ni Risa Ontiveros. Parehas yung pattern ng tinatak ninyong landas. Umiiwas kayo sa inyong pananagutan. Kung wala kayong kasalanan, walang misuse of funds, harapin ninyo. Maisog kayo, di ba? Yun ang pakilala ninyo. Mga maiisog kayo. Harapin ninyo, huwag kayong umiwas. Bumalik ka doon sa Congress. Pag hindi ka bumalik sa Congress, talagang ma-impeach ka. Betrayal of public trust.
Corruption and betrayal of public trust. Yan ang magiging asunto sa iyo. And that is an impeachable offense. Huwag ka nang magdrama, Inday. Face the music. Just like Pacquiao, hindi siya makakaiwas. Ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na may basihan man talaga. Sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Ma'am, regarding naman po dito, kasi sa plano daw po nila ay bigyan kayo ng 0 or 1 peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang magiging hakbang po? Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig Tama din lang. namin na posibleng piso lang ang ibigay na ayaw mo budget man sa ma-audit? Office of the Vice President. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho. Yung may pondo ka nga sa DepEd, bilyon-bilyon. Tapos, dyan sa Office of the Vice President, hindi ka man magtrabaho ng maayos, nandun ka sa Marcos Resign Rally at nasa paglakwat sa papuntang Germany noong panahon ng Karina. Ngayon pang kung i-defund ka, wala ka ng pondo, ang pwede mong gawin, mag-resign na lang kasi no may pondo ka nga, hindi ka man magtrabaho ng maayos. Yung wala pang pondo. Huwag kami, Inday, mga ganyan, mga padrama po, paawa effect, pa-victim effect po. Hindi yan uobra, Inday. Ang dapat mong gawin talaga, harapin ang Kongreso. You have to defend the budget. Kung wala kang ginawang masama, walang irregularity, edi lolusot yung budget mo. Pag hindi, i-defund ka talaga. At malamang impeachment ang abutin mo. Pag na-impeach ka, Inday, timbangin mo maigi. Kala mo yung 32 million na sinasabi ni Super Ate, sasaklolo yun sa'yo? You have to remember, yung 32 million mo, 31 million Marcos loyalist. Nag-withdraw na ng support sa'yo nang mag-resign ka. Nang umiwalay ka sa Unity, huwag kang maniniwala na may mga supporters kang marami. Ang boto ng tatay mong 16 million, Marcos loyalist yun. Napakalinaw sa survey, 36% Marcos, 16% lang kayo. At sigurado dahil sa kadadaldal mo, lalo pang nabawasan ngayon. Dadaos-dos ng dadaos-dos dahil yan sa pag-uugali mo. Naniniwala kasi kayo sa inyong sariling hallucinations ninyo. Walang Duterte po na makakaupo sa Palasyo Malacanang kung walang Marcos loyalist na nagboto. Ang utang na loob ninyo sa Marcos through Super Ate, Amy Marcos. Kung wala si Amy Marcos, walang susupport sa Duterte na maging Pangulo. Kasama ko doon. Asa ka pa na may 32 million kayo? 31 million ng 32 million, ibig sabihin 1 million plus lang kayo or less na mga DDS? Kasi yung mga DDS po, ang binotong presidente, si Isko. O si Moca Oson nga ngayon, kay Isko, sasama sa pagiging councilor, magtatakbong Manila Mayor si Isko. Councilor, city councilor, si Moca. Duterte supporter. Ganun po. Si Banat Bay, Vice President Inday, Isko Moreno, Presidente. Yung analysis ko ang tama. Huwag kami. Kaya sinasabi ni Pantaleon Alvarez na political suicide yung impeachment. In your dreams. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung kwento. Tapusin muna natin itong sinasabi ni Inday. Kahit walang budget, maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin. Kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Madam Vice President, panghuli na lang po, no? Sa kabila po ng nararanasan ninyo na pag-atake, kaliwat kanan, at ang kalagayan po ng ating bansa. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala
sa ingay ng politika. Kayo Kung man lang makikita po ang natin sa maingay, kasaysayan, yung lagi mga talagang nausog, inaatake sige panira. ang Vice President. Dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Ang Pangalawa, naninira po yung mga isa-isahin nila ang vloggers bawat ninyo papel at saka yung sa tatay mo, budget sige ng panira. 2022, Bangag, 2024, pulboron. at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong Binabaliktad sa mga ninyo? nangangailangan. Dumadami ang naghihirap na mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. O to, tinutulungan Kaya na po ng kailangan ating tayo- Pangulo. Kaya kami tutuloy. Yan ang ating Pangulo. Sige lang ang trabaho. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa Ilocos Norte kasabay ng kanyang pagkilala sa naging epekto ng 6 na buwang tagtuyot o dulot ng El Nino. Sa payout ng ayuda sa Kapos ang Kita program ng DSWD Batak City, binagi ng presidente ang pinaigting na tulong gaya ng TIG 5,000 na tulong pinansyal sa 7,000 na beneficiaryo sa District 1 ng Ilocos Norte upang madagdagan pa ang suporta ng iba't ibang ahensya. Yan o, personal na namimigay ng tulong yung ating Pangulo. Yan po siya. Sa Ilocos yon, yung province ni President Bongbong. Nauna pa kayo sa Davao. 2 billion yung pinamigay doon na ayuda ng ating Pangulo through Martin Romualdez. Tapos inakusa pa ni Baste na vote buying. Kayo, lahat lang kayo kwento. Lahat politika, paninira. Kaya baliktad yung mga statement po ninyo sa katotohanan. Ang trabaho namin kahit walang budget dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon, na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Wala man kami nakikita po na ginagawa ninyong tulong. Pamamasyal mayroon. Ngayon ay headlines po sa iba't ibang media. Maraming salamat. Pasyal. Thank you very much. Syukran. Hanggang sa sukran lang po. O, ito po si Saldico sa interview ng mainstream media. Yan, pakinggan natin po. Yes. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-attend yan in public. So hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Yun lang po, mamaya prepare kami magmi-meeting ho kami ng APRO, we will have a more detail for this answer. I know na medyo strained ang relationship between the House and the Vice President. And of course, parang isa-speech nyo kanina, parang pinarantangan nyo na po siyang pura, magnanakaw and all. I mean, is this the official position po ba of the entire Appropriations Committee? Or is this your own interpretation lang po doon sa kinasabi ni Vice President? Well, ano po yan? Common knowledge na po yan. No? Matagal na po, kahit sa Davao po, tahimik lang dahil secret marshal po sa Davao. Alam po natin yan. No? So, yung mga sinasabi natin, lumabas na po sa COA, ilang beses po yan, audit observation memo, notice of disallowance. Bago ka po dumating sa notice of disallowance,
Sa AOM pa lang po, nakita po natin yan. Sinubukan po natin yan last year pang itingnan, pero hindi po yan nakikita. Noong 2022, malaki na po. Hindi pa po nagkakaganito ang sitwasyon, hinihingi na po yan ng Kongreso dahil masyado na pong sobrang laki ang confidential fund na hinihingi niya. Not only that, at other services. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.